Good morning everyone! Tara, samahan nyo kami ikutin to sampalok talipapa nila kung saan madami kang mabibili dito na gulay. Ang kaso, ang mamahal nga lang. By the way, kasama nga natin dito yung afam natin, char. Bumili nga kami ng pandesal muna bago dumiretso para habang naglalakad ay makakain kami. Wala nga siyang pasok ngayon at mamaya pa ang pasok niya. Halatang bago siyang gising habang tayo ay nakaligo na. Ginising ko nga siya rito para samahan tayo ikutin tong pamilihan nila. Baka kasi mawala tayo at hindi na tayo makabalik sa probinsya natin. Ang lawak pa naman dito. Sabi ko nga sa kanya, mamaya ka na lang tulog ulit ha, diba? Bait ko. Ang masasabi ko lang dito ay parang Rojas City lang. Pinagkaiba lang dito kasi ang bibilis ng mga motor dito. Pero madami kang mabibili dito. Dito mo matatagpuan yung tinatawag nilang Kambal Church. Kung tawagin, kasi daw dalawa yung simbahan. May simbahan sa kabila at dito din sa kabila kasi daw magkadikit pero magkaiba yung pintuan. O diba, may dagdag kaalaman pa tayo kaya magpasalamat kayo sa akin, char. Medyo malaki-laki nga ngayon yung boses natin kumpara nung nakaraan kasi walang tao dito sa kabila. Kasi para tayong broken nung nakaraan sa boses natin. Broken? Alam nyo ba, kapag nag-voice over ka, dapat ay happy ka para maganda yung boses mo. Pero kahit happy tayo or hindi, pangit pa rin ang boses natin. At nandito na nga kami sa pamilihan ng mga isda, karni, mga frozen product. Parang nasa ibang bansa ka lang talaga. Hoy, wag kang assuming nahihilo ka nga sa eroplano eh. Happy looking! Ang pangit kasi ng unang sakay natin sa eroplano. Diyos me, kung maalala ko, para akong nasusuka. Pero yung katabi ko nakuha pang mag-cellphone. Grabe, how to be you po. Mabuti na lang nagdala ako ng Bifurem Mentol at yun yung nakatulong sa akin para hindi ako magsuka. Halos nakapikit lang ang lahat sa biyahe. Feeling mo talaga gumagalaw yung inuupuan mo pero pag dilat mo hindi naman. Ramdam mo talaga yung paggalaw-galaw ng eroplano. Yung parang may lindol, yun parang ganun. Pero salamat na lang dahil nakasurvive. Ano ba yan? Nakasurvive tayo at nakarating ng maayos. Salamat sa inyo, char. Pero yung totoo, salamat dahil sa 6 days natin dito sa Manila ay andyan kayo na maibsan talaga yung pangungulila ko sa amin dahil kapag nag-upload ako ng video at may nanonood, feeling ko talaga nasa probinsya lang ako. Sa 100% kasi halos 90% talaga taga-probinsya yung nanonood sa atin. Alam mo talaga ang daming nanonood sa'yo ha, char. Uuwi ako mamaya, lilipad lang ako, char. Hoy, wag ka mapahalata na taga-Capiz ka, char. Sabi kasi nila, madami daw aswang sa Capiz. Ang masasabi ko lang po ay opo, char. Sa buong buhay ko kasi hindi ko pa nakita yung sinasabi nilang aswang. Pero naririnig ko po. Ano ba yan? Bakit napunta tayo sa mga aswang-aswang na yan? Nako, bumibili na pala yung afam natin ang hindi natin alam. Ang daldal nyo kasi. Ha, pinagbintangan, char. Bibili daw siya ng gulay sa UT daw to. Sa amin kasi ang tawag dito ay latoy. Aadubuhin daw niya nito at syempre hihingi tayo mamaya. Palibre yan. At grabe, nagulat ako sa presyo. 7 piraso, 20 pesos. Samantalang dyan sa atin, isang plastic binibigay lang. Nagulat ako, grabe ah. At ito nga hinahawakan ni Kuya Roy natin ay nagkahalaga ng 50 pesos. Kung hindi ka naman bibili sa karinderya ka babagsak at mas lalo mapamahal ka. Eto kasi kapag maluto mo, maaabutan pa ng tanghali at sa gabi. Pero kung sa karinderya ka, isang bilihan lang at isang kainan lang. Kaya bibili na lang tayo at tayo na lang magluto. Na-amaze nga dito si Kuya Roy natin sa carrots nila dahil sobrang linis at sobrang kinis. Makinis pa yata to kaysa mukha natin. Char. At pagkatapos ka namin bumili, kami ay babalik na at para makapagluto. Medyo memorize ko na nga sa area na to at hindi na ako nalilito. Ang kailangan lang ay tandaan mo ang bawat kanto. And ayan lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!